Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo. Ang ating pag-uusapan po ay yung pagmamahal sa ating kapwa. Siyempre, yung una mong neighbor, loving your neighbor, at ang una mong neighbor ay yung asawa mo, yung husband mo or yung wife mo. Nasa dito po tayo ngayon at ang tema ng ating pag-uusapan, the two becomes one. Nahango sa salita ng Diyos ayon kay San Marcos, Mark chapter 10 verses 6 to 8. At babasahin po natin ang talatang ito ng banal na kasulatan. At the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and the two shall become as one flesh. They are no longer two, but one flesh. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Itong talatang ito, mga kapatid, ay makikita din po natin sa Genesis chapter 3, verses 21. At basahin ko po sa inyo. O siguro ito ay mas maintindihan natin kung ano talaga yung diwa ng kasal, ng pag-aasawa. So the Lord God cast a deep sleep on a man, and while he was asleep, he took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The Lord God then built up into a woman the rib that he had taken from the man, and he brought her to the man. The man said, "This one at last is the bone of my bones and the flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of her man this one was been taken. This is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them becomes one body. The man and his wife were both naked, yet they felt no shame." The word of the Lord. Thanks be to God. So nakita po natin, mga kapatid, ang diwa po pala ng pag-aasawa ay upang ibalik ang pagiging isang katawan nila. Kasi nga, ang babae ay kinuha sa iisang katawan ng lalaki. Kinuha yung ribs niya. Tapos out of the ribs, a woman was formed by God. So in short, originally, isang katawan lang, katawan ng lalaki. Galing sa katawan na yon, kinuha yung ribs. At doon ay gumawa ng ang Diyos ng isa pang nilalang, babae. So in short, pinagmumulan talaga isang katawan lang. Now, kaya nga lang, kailangan ng isang tao na mayroon siyang kasama. Kaya hindi siya naging masaya nang pinakita ng Panginoon doon. Lahat ng nilikha niyang iba, hindi siya naging masaya. Not until nakita niya isang kawangis niya, galing sa kanya. Mga kapatid, nakita po natin ang diwang ito. Pero kung ating pagtutuunan ng pansin, God has created us in His image after our own likeness. Therefore, ang taong ginawa ng Panginoon ay kawangis, kalarawan ng Diyos. At dito, sa lalaking ginawa ng Panginoon, dito niya kinuha ang babae. So, anong relationship nito ngayon? Makita natin na ang Diyos ay nasa sa tao, at ang lalaki at ang babae ay magkaugnay galing lang. Magkaugnay sa Diyos at sa isa't isa. So, ang pag-aasawa pala ay isang pagbabalik sa unang paglikha ng Diyos na ang dalawa ay maging isang muli. Pero ang tunay na kasal ay pagkikisang muli sa isa't isa. Nakaisa ang Diyos. Nakita po ninyo yan, and the two shall become as one flesh. Ngunit, kinakailangan ang pamamagitan ng Diyos upang maging totoo silang maging isang muli. The completeness of humanity is when we are united to God and when we are united to one another. Kasi ang lalaki ay mayroong kulang na napupunan ng babae, at ang babae ay mayroong kulang na napupunan ng lalaki. O mayroong katangian ang lalaki na wala sa babae, at mayroong katangian ang babae na wala sa lalaki.
Pero pag ito'y pinagsama mo, ang kulang ng lalaki ay nagiging ganap. Ang kulang ng isang babae nagiging ganap. Sa kasal, ang diwa ng isang kasal, ay pakikisaghang ganap sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya yung kasal, yung kung babae at lalaki lang at nag-live-in sila, ay hindi pa yun ganap na kaisahan. No? Kulang, may kulang. Kasi ang dasal ng Panginoon ay ganito John chapter 17 verses 20 to 21, sabi niya, Father, I pray that they may be one. As you, Father, are in me and I am in you, I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Kaisahang ganap, mga kapatid. Kaisahang ganap sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ito yung plano, panukalan ng Panginoon para sa kanyang buong bayan. Ngunit ito'y naisa sa larawan ng madaling maunawaan ng tao sa pamagitan ng kaisahang ganap ng lalaki at ang babae sa Diyos sa kasal. So dito ay nangyayari ang complementing and completing of one another para maging kompleto ang kabuuan ng isang pagkatao. Bakit kayo, Father? Wala kayong asawa. Kasi nga, doon kami sa extension ng plano ng Panginoon. No? Pinapakita lang sa buhay ng mag-asawa ng husband and wife. Magkaiba, dalawa, ngunit pwedeng magkaisa kung kasama nila ang Diyos sa isa't isa sa kasal. Pero ang plano ng Diyos ay mas malawak po doon. Sabi niya, as you, Father, I pray that they may be one. Ibig sabihin, hindi lang yun sa husband and wife relationship. Hanggang sa labas ng husband and wife relationship. Pero sa loob ng bayan ng Diyos. I pray that they may be one as you, Father, are in me and I am in you. I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Upang sa buhay ng mag-asawa ay nabubuo nila ang isang maliit na bayan ng Diyos. The basic unit of the body of Christ. So in them is build up the body of Christ. Man, woman, and God. Sa kaisang ganap na yon, nabubuo ang isang maliit na katawan ni Kristo. Isang maliit na simbahan. Kaya dito, sa mag-asawang ito, ay bubuo sila ng pamilya, mga anak, upang ang simbahan nila unti-unting lumaki. Kaya nga, tawag sa lalaki ay padre di familia. Siya ay pari ng tahanan. Ang nanay naman ay madre di familia. Siya ay madre ng pamilya. Madre ng tahanan. Therefore, role ng mga parents ay dalhin ang buong pamilya sa Diyos upang maging kaisa silang ganap sa Diyos na ang ama ang magsisilbing pari ng tahanan. Ang ina ay ang madre ng tahanan. Sa pakikiisang ganap, mga kapatid, ito'y nangyayari kung ang bawat isa sa kanila ay tunay na naging kaisa sa Diyos. Kung husband ay kaisa sa Diyos, ang wife ay kaisa sa Diyos, ang mga anak ay kaisa sa Diyos, tiyak nabubuo ang kaisahang ganap ng puso't kalooban sa isa't isa. At dito nga, nabubuo ang isang pamilya ng Diyos. Isang maliit na bayan ng Diyos. Isang maliit na simbahan. Kung ang katawan, ito isang maliit na katawan ni Kristo. Kung ang katawan ni Kristo, isang katawan, at si Kristo ay Diyos and God is love, therefore ang katawan niya ay katawan ng pagmamahal. Kaya pangarap ng mga nanay at tatay na mabuo ang kanilang pamilya sa pagmamahalan. Unity in love. If the family, the small church is the body of Christ, the body of Christ is the body of Christ is God is love, Jesus is God, therefore Jesus is Christ, therefore the body of Christ is a body of love. Kaya tungkulin ng mga magulang na buuin nga ang isang pamilya sa pagmamahal upang masabi natin sila'y tunay na naging kaisa sa Diyos at sa isa't isa sa pagmamahalan, sa kapayapaan, sa kaligayahan.
pangarap ng Diyos para sa ating lahat. Pangarap ng nanay, tatay para sa kanilang pamilya. Pangarap nating lahat. Pero nakikita natin, mahirap pag-unahin, pag-isahin, mga puso't isipan, kahit ng dalawang tao lamang. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos na manahan sa loob ng buhay mag-asawa, buhay pamilya, upang lubusang maging kaisang ganap sa Diyos at sa isa't isa. Tayo sa kapangyarihan ng Diyos mismo. So, kailangan din pala yung manahan sa atin ang banal na Espiritu. Na? If the body of Christ is a living body of Christ, then it has the Spirit of Christ in it. It becomes the temple of the Holy Spirit. And the Spirit has the power. For in Acts chapter 1 verse 8, it says, "You shall receive power when the Holy Spirit comes down on you." And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, endurance, and so on. Makikita mo na siyang kailangan upang lubusang maging kaisa ang husband and wife sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ng kanilang mga anak ng buong pamilya. Mga kapatid, kapatid ko, pangarap ninyong lahat yan. Pangarap ko rin yan na maging kaisa sa isa't isa at maging kaisa sa Diyos ang buong pamilya. Pangarap ng lahat ng tao. Sundin natin si Kristo. Tiyak matutupad ang pangarap na yan. Amen? Tayo magdasal. Panginoon, nandito po kami at nagdadasal, nagkakaisa. At ipinapanalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga husbands and wife, ang mga mag-asawa, Panginoon. Pag-isahin po niyo sila, Panginoon, sa puso at isipan. Pag-isahin po niyo sila sa pamagitan ng iyong kapangyarihan upang sa kanila ay mabuo ang isang maliit na pamayanan, isang maliit na katawan ni Kristo. Nagpapakita ng katangian ni Kristo. Pagmamahal. Na, Panginoon, ay maging kaisang ganap sa iyo at sa isa't isa ang lahat ng mga mag-asawa upang makita sa kanila ang isang palatandaan ni Kristo. Pagmamahal. Tama ang lahat na ito ay aming hiniling sa inyo sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.